Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng Super Crispy Pata! At may kasama pa itong yummy na sausawan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Pata ng baboy, dried bay leaves o dahon ng laurel, sibuyas, bawang, buong paminta, at ng Knorr liquid seasoning. Ito yung original flavor. Bukod dito, kailangan din natin gumamit ng tubig at ng mantika at peanut oil ang gamit natin. Ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients para sa crispy pata, kasamang sukat ng bawat isa. At ito naman yung kumpletong listahan para sa ating sausawan o yung tinatawag na dipping sauce. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin. Ang una natin gagawin ay ilalagay lang natin yung pata dito sa isang cooking pot. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga ingredients dito. Ito naman yung pulang sibuyas. Pwede kayong gumamit dito ng dilaw o na puting sibuyas. Ilagay na rin natin dito yung bawang. Dinikdik lang natin ito. Ito naman yung dried bay leaves o yung pinatuyong dahon ng laurel. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung whole peppercorn o yung buong paminta. Maglalagay din tayo dito ng tubig. Pagdating sa tubig, siguraduhin lang natin yung dami nito ay sapat lang para makover o matakpan itong pata. Pagkatapos, ay ilalagay lang natin ito sa ating stove. Sa puntong ito, buksan na natin yung apoy ng stove. At pagkatapos, painitin na natin ito. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot. At pabayaan lang natin hanggang sa tuluyan ng kumulo yung tubig dito. At ayan, kumukulo na yung tubig. Takpan lang natin ito uli. At ang gagawin natin ay tutuloy lang natin ang pagpapakulo dito sa medium heat ng 1 oras o hanggang sa lumambot na yung pata. Makalipas ang 1 oras, eto na. Malambot na yung pata. Ang gagawin natin ngayon dito ay tatanggalin lang natin yung pata dito sa lutuan. Ilagay lang natin ito sa isang malinis na plato. At pagkatapos ay pabayaan lang natin ito mag-cool down. Yung tipong kaya na nating hawakan yung pata nang hindi tayo napapaso. Ngayon naman ay ilalagyan lang natin ng Knorr liquid seasoning yung pata. Kadalasan ang ginagawa dito sa step na to, nilalagyan ng asin at ng toyo para magkalasa yung pata. Gumagamit ako dito ng Knorr liquid seasoning para mas kompleto yung mabigay na lasa dito sa ating pata. Nakakatulong itong ingredient na to para mas gawing malinamnam itong ating super crispy pata. Siguraduhin lang natin na nalagyan na natin ng seasoning ang buong sides nitong pata. At pagkatapos ay irarab lang natin ito. At pabayaan lang natin itong mag-rest ng mga 15 minutes. Taman-tama lang yan para ma-absorb na ng meat yung lasa nitong seasoning. Makalipas ang 15 minuto o 15 minutes, ipat dry lang natin ito o tutuyuin lang natin ito gamit ang paper towel at pwede na natin itong iprito. Magpapainit lang tayo ng mantika at peanut oil lang gamit natin, 320 degrees Fahrenheit lang. Pagkatapos niyan, ilagay na natin dito yung pata. Pero pagkalagay sa pata, iba yung pag-iingat lang ha. Importante na hawak na natin yung takip. Ito magsisilbing shield natin o kalasag sa mantikang tumatalsik. Malaki kasi ang posibilidad na tubalsik agad yung mantika sa paglagay pa lang natin. Tatakpan lang natin tong cooking pot pero mag-iwan tayo ng konting butas para paglabasan ng steam. Or pwede rin tayong gumamit dito ng katulad nito. Ito ang tinatawag na splatter screen. Para naman tuluyan ng mag-evaporate dito yung steam habang tinatrap yung mantika na tumatalsik. Itutuloy lang natin ang pagprito dito sa pata ng 12 to 15 minutes o hanggang sa maging crispy na yung side na nasa ilalim.
Ngayon naman ay babalik ta rin lang natin itong pata. Ganun din ang gagawin natin. Piprituhin din natin itong kabilang side ng 12 to 15 minutes hanggang sa maging crispy na ito. Takpan lang natin para sigurado tayo na hindi tayo matalsikin ng mantika. Iba yung pag-iingat lang talaga ang kailangan natin habang piniprito natin itong pata. At sa puntong ito ay naluto na natin yung pata. Crispy na to. Ito yung matatawag natin na regular na crispy pata na. Tatanggalin lang natin ito dito sa cooking pot. Ilalagay lang natin sa plato at pabayaan lang natin itong mag-rest ng mga 15 minutes. Ipapacool down lang natin. Pagkatapos, i-double fry natin ito ngayon para mas maging crispy. Ibabalik lang natin sa cooking pot. Basta siguraduhin lang natin na napainit na natin uli yung mantika ng 320 degrees Fahrenheit. Ipiprito lang natin yung isang side ng 5 to 8 minutes. Pagkatapos, ibabaliktad natin uli ito para yung kabilang side naman yung maprito. Itong pagdo-double fry sa crispy pata ay nakakatulong para mas maging sobrang crispy ito. Makalipas ang 5 hanggang 8 minuto, tatanggalin na natin yung crispy pata dito sa ating cooking pot. Ilalagay lang natin ito sa isang plato na may paper towel nang sa ganun ay ma-absorb yung mantika na tumutulo. At pagkatapos, pabayaan lang natin itong mag-rest ng mga 15 minutes. Ngayon ay gawin naman natin yung ating yummy crispy pata na sausawan. Maglalagay lang tayo ng suka dito sa isang bowl. Itong suka na gamit natin ay regular na white vinegar. Ito yung karaniwang mabibili natin sa mga sari-sari store. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo ng asukal dito sa suka. Paghahaluin lang natin ito. 1 teaspoon na granulated white sugar lang ang kailangan natin dito. Haluin natin mabuti hanggang sa matunaw na yung asukal dito sa suka. At kadalasan, karamihan sa atin naglalagay dito ng toyo. Ako, ang gamit ko dito ay Knorr Liquid Seasoning. Dati alam nyo, toyo rin ang gamit ko, pero nung natuklasan ko yung paggamit ng Knorr Liquid Seasoning dito, mas nagustuhan ko to. Dahil mas talagang lumalasa itong ating sausawan. Kaya simula nun, ito na yung lagi kong ginagamit. Ito naman yung ating sibuyas. Ang gamit ko dito ay sibuyas na pula. Pwede kayong gumamit uli dito ng sibuyas na puti o dilaw. Ito yung bawang na dinikdik lang natin mabuti para lumasa kaagad ito kapag hinalo natin. Ito yung scallions o yung dahon ng sibuyas. Maglalagay din tayo dito ng ground black pepper. At kung mahilig kayo sa konting anghang, maya-maya may ilalagay tayo dito. Haluin muna natin ito. At syempre, di ba pag sinabi nating maanghang, sili yan. Ang gamit ko dito ay yung cracked na pepper flakes. Pwede kayong gumamit dito ng sariwang sili. I-chop lang natin. Ayan, ready na to. I-serve na natin yung crispy pata at samahan na natin ang sausawan. Ayan oh, super crispy talaga. Ito na ang ating super crispy pata na may yummy na sausawan. Tara, kain na tayo.